Ang sakripisyo ay nagiging basahan lamang sa mga taong sakim. Habang nagpapakakuba ako bilang janitress, nagpapakasarap sa luho ang anak ko at ang lalaking nagnanakaw sa aming yaman. Palayasin ang dukhang yan, nakakasira siya sa kasal ko. Walang awang utos ng aking sariling anak. Ngunit hindi nila alam ang inang ipinagtatabuyan nila, ang tunay na nagmamay-ari ng buong hotel na kanilang kinatatayuan. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil. Paano wawasakin ng isang inang nagising sa katotohanan ang wad na paraiso ng mga nagtaksil sa kanya? Nakaluhod ako sa ibabaw ng mamahaling pulang carpet ng luxury suite dito sa Tagaytay, habang maingat na iniaayos ang laylayan ng bordadong velo ng aking iisang anak na si Kiara. Bago pa man ako nakatayo mula sa aking pagkakaluhod, malinaw na umalingaw-ngaw mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kalapit na silid ang boses ng kanyang fiancé na si Darren, habang kausap ang maid of honor na si Yvette. Pagkatapos ng kasal, kukunin natin ang buong trust fund ng tangang si Kiara para pambayad sa naghihingalong utang ng pamilya ko, tsaka natin itatapon ang dukhang matandang yan sa kalsada. Nanlamig ang aking mga daliri na nakahawak sa mamahaling tela ng damit pangkasal. Bago pa man ako nakapagsalita, pumasok sa silid ang ina ni Darren na si Doña Corazon, na nakataas ang kilay habang nakatingin sa aking simpleng Filipiniana na gawa sa lumang pinukpok na tela. Diyos ko naman, Kiara. Pasaring na wika ni Doña Corazon habang pinapaypayan ng sarili ng mamahaling abaniko. Iyan ba talagang isusuot ng ina mo sa harap ng mga senador at negosyante mula sa Makati? Mukha siyang katulong na pumasok sa maling kwarto. Nakakahiya sa mga bisita ng pamilya Villarreal. Tumingin ako kay Kiara, ang anak na itinaguyod ko ng mag-isa mula nang mamatay ang aking asawa. Ang anak na pinalaki ko sa dangal habang nagpapanggap akong isang karaniwang janitress sa mall upang matutunan niya ang pagpapakumbaba. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inasahan kong hahawakan niya ang aking kamay tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Ngunit malamig ang mga mata ni Kiara nang tumingin siya sa akin. Bakit ba kasi ayaw mo makinig sa akin? Galit na pabulong na sabi ni Kiara habang inilalayo ang kanyang gown sa aking kamay. Sinabi ko naman sa'yo na bilhan kita ng bagong damit sa mall gamit ang pera ni Darren. Ang pamilya ni Darren ay kilala sa lipunan. Ngayong araw na ito, pakiusap naman wag mo akong ipahiya. Kung maaari, sa dulo ka na lang maupo at huwag ka nang lalapit sa mga VIP table. Doon ay tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng silid. Dumaan sa aking isip ang 20 taon ng aking buhay. 20 taon kong itinago ang katotohanang ako si Beatrice Salonga, ang chairwoman at may-ari ng Salonga Prime Holdings, ang pinakamalaking real estate conglomerate sa bansa. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Nagtiis ako sa amoy ng mga chemical sa paglilinis at sa mababang pagtingin ng lipunan upang lumaking may malinis na puso ang aking anak. Ngunit sa harap ng kaunting barya at wad na karangalan ng mga Villarreal, buong puso niyang itinapon ang sarili niyang ina. Ang sakit na pumutok sa aking dibdib ay hindi nagbunga ng luha. Sa halip ito ay naging isang malamig matalas at walang kapantay na katotohanan. Ang marupok na inang handang magpakasakit ay tuluyan ng namatay sa silid na iyon. Dahan-dahan akong tumayo. Pinagpag ko ang aking palda nang walang anumang pagmamadali. Tinitigan ko si Kiara at si Doña Corazon nang may kakaibang katahimikan sa aking mga mata, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Huwag kang mag-alala, Kiara. Napakahinuhon kong sabi habang may bahagyang ngiti sa aking mga labi na hindi umaabot sa aking mga mata. Makukuha mo ang eksaktong nararapat sa'yo sa araw na ito. Kunot noong tumingin sa akin si Doña Corazon, halatang naguguluhan sa aking kawalan ng takot. Anong sinasabi ng matandang ito? Hindi ko na sila sinagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng bridal suite nang may matuwid na tindig. Sa sandaling makalabas ako sa pinto, inilabas ko ang aking personal na telepono,
mula sa aking maliit na bag. Pindot kong speed dial para sa aking pinagkakatiwalaang legal counsel. Attorney Alejandro, malamig kong utos sa kabilang linya. Ihanda mo ang lahat ng bankruptcy papers at notices of foreclosure para sa Villarreal Development Corporation. I-freeze mo rin ang lahat ng mga pondo sa ilalim ng pangalan ni Kiara. Papunta na ako sa Grand Ballroom. Naintindihan ko po, Chairwoman Salonga. Mabilis na sagot ni Attorney Alejandro. Ang buong Board of Directors at ang Chief of Police ay nasa parking lot na po ng hotel, naghihintay sa inyong huling utang. Mabuti, sagot ko habang ibinababa ang telepono. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa elevator ng hotel, dalawang matatangkad na security guard ang biglang humarang sa aking daan. Sa likod nila ay nakatayo si Darren, nakang-easy habang inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo. Saan ka pupunta, Aling Beatriz? Tanong ni Darren sa isang nakabababang boses, habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Narinig kong gusto mong pumunta sa main ballroom. Pasensya ka na, pero nagbigay ako ng mahigpit na utos sa security. Ang mga taong mukhang basahan ay hindi pinapayagang makatungtong sa VIP area. Kiara agrees with me, by the way. So please, kusa ka nang umalis sa hotel na ito bago ka pakaladkari ng mga gwardya ko palabas sa gitna ng ulan. Tiningnan ko si Darren mula ulo hanggang paa. Ang lalaking ito na binayaran ko ang mga utang sa kasino nang hindi niya nalalaman ang lalaking pinalagak ko ng puhunan sa kanyang naghihingalong negosyo dahil lamang sa pagmamahal ko sa aking anak ay buong yabang na nakatayo sa harap ko. Bahagyang lumabas si Kiara mula sa pinto ng suite. Nakita niya ang eksena. Nakita niya kung paano ako pinapalibutan ng mga gwardiya ni Darren. Ngunit sa halip na tumakbo para tulungan ako, mabilis siyang tumalikod at muling isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Isang malamig na hangin ang humiip mula sa nakatuping bintana ng hallway, na nagdala ng amoy ng basang lupa mula sa labas ng Tagaytay. Kinitigan ko si Darren ng may niting nakakapangilabot. Sigurado ka ba na gusto mo akong palayasin sa hotel na ito, Darren? Sobrang sigurado, matanda, halakak ni Darren, habang itinuturo ang pintuan palabas. Kahit anong gawin mo, dukha ka pa rin. Gwardiya, ilabas nyo na yan. Hawakan ng dalawang gwardiya ang aking magkabilang braso upang kaladkarin ako patungo sa hagdanan ng mga tauhan. Hindi ako lumaban. Hindi ako sumigaw. Dahil alam ko, sa loob lamang ng 5 minuto ang mga kamay na humahawak sa akin na yon ay ang mga kamay na luluhod sa aking harap para humingi ng tawad. Bawat hakbang ng aking mga paa patungo sa grand lobby ng Tagaytay Hotel ay pinalilibutan ng bulungan ng mga VIP mula sa Makati at Taguig na nanggagaling sa kani-kanilang mga mamahaling sasakyan. Nakahawak pa rin ang 2 gwardiya sa aking mga braso na tila ba ako ay isang kriminal na nahuli sa gitna ng isang marangyang pagtitipon. Sa itaas ng grand staircase nakatayo si Doña Corazon habang hawak ang kanyang basong may champagne. May mayabang na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang aking pagbaba. Ayan ang nararapat sa mga taong hindi marunong lumagay sa lugar, malakas na sabi ni Doña Corazon upang marinig ng mga nakapaligid na bisita. Akala ata ay pampublikong kainan ang kasal ng pamilya Villarreal. Naramdaman ko ang paglabas ni Kiara mula sa grand foyer. Nakasuot na siya ng kanyang kumpletong bridal attire. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala, ngunit hindi dahil sa akin, kundi dahil sa takot na makita siya ng mga kilalang tao na may kaugnayan sa isang dukhang, tulad ng tingin nila sa akin. Mabilis na lumapit si Kiara sa amin at pabulong na nagsalita sa akin habang nakatingin sa paligid. Mapakiusap naman, umalis ka na ng kusa. Huwag mo nang sirain ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Nakakahiya ka sa pamilya ni Darren at sa mga bisita nila. Tinitigan ko si Kiara, ang batang pinalaki ko sa pagmamahal, ang batang binuwisan ko ng dugo at pawis, para lamang maibigay ang pinakamagandang edukasyon sa Maynila, ay nakatayo sa harap ko, na tila ba ako ay isang mansa sa kanyang malinis na damit. Kiara, napakahinahon kong sabi,
habang ang aking boses ay malalim at walang bakas ng kahit anong panginginig. Tandaan mo ang araw na ito, dahil ito ang huling araw na magkakaroon ka ng ina. Bahagyang natigilan si Kiara sa lamig ng aking boses. Nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit agad ding napalitan ng inip nang marinig niya ang tawag ni Darren mula sa loob ng ballroom. "Ilabas niyo na yan sa pinto!" Malamig na utos ni Kiara sa mga gwardiya bago siya mabilis na tumalikod at muling pumasok sa loob. Inakay ako ng mga gwardiya, palabas ng malalaking salaming pinto ng hotel, diretso sa ilalim ng ulan sa may porte cochere. Sa sandaling makatapak ang aking mga sapatos sa basang kalsada, narinig ko ang tunog ng mga gulong ng 5 itim na armored SUV na mabilis, ngunit maayos na pumarada sa mismong tapat ng entrance. Agad na nabahala ang mga gwardiya ng hotel. Ang mga VIP na kakadating pa lamang ay huminto rin sa paglalakad upang tingnan kung sinong napakahalagang tao ang dumating sa pamamagitan ng ganoong kalaking convoy. Mula sa pangunahing sasakyan, mabilis na bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Hawak ang isang malaking itim na payong. Si Attorney Alejandro ang aking senior legal counsel, kasama ang Chief of Police ng rehiyon at ang Regional Director ng Land Bank. Dinala ni Attorney Alejandro ang payong sa itaas ng aking ulo at buong paggalang na yumuko sa aking harap kasama ang 2 opisyal. "Magandang araw po, Chairwoman Salonga." Malakas at formal na bate ni Attorney Alejandro na narinig ng lahat ng mga gwardiya at bisitang nakatayo sa lobby. "Nandito na po ang lahat ng inyong hinihining dokumento at ang inyong personal security detail." Nanigas ang 2 gwardiya na humawak sa akin kanina. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa aking braso, habang ang kanilang mga muka ay nawalan ng kulay. Nagkatinginan ang mga bisita sa paligid at nagsimulang magbulungan nang marinig ang pangalang Salonga. "Chairwoman Salonga?" Pabulong na sabi ng isang kilalang negosyante na kakababa lang sa kanyang sasakyan. Siya ba ang may-ari ng Salonga Prime Holdings, ang pinakamayamamang babae sa real estate sector? Hindi ko pinansin ang mga gwardiya ngayon ay nanginginig na sa takot. Tumingin ako kay Attorney Alejandro. "Nasaan ang aking damit?" "Nasa loob po ng pangalawawang sasakyan, Chairwoman," sagot ng abogado. Binuksan ng security detail ang pinto ng armored SUV. Pumasok ako sa loob upang magpalit. Inalis ko ang simpleng Filipiniana na pilit na nilight ng pamilya Villarreal. Isinuot ko ang isang custom dark navy blue Filipiniana suit na gawa sa mamahaling lokal na seda na pinalamutian ng isang mamahaling diamond brooch na may tatak ng Salonga Prime Holdings. Inayos ko ang aking buhok at pinalitan ng aking sapatos ng isang mamahaling itim na heels. Sa loob ng 3 minuto, ang taong tinawag nilang katulong ay tuluyan ng nawala. Ang nakatayo sa harap ng salamin sa loob ng sasakyan ay ang chairwoman na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo ng negosyo sa Asia. Bumaba ako mula sa sasakyan. Ang 2 gwardiya ng hotel na nagpalaya sa akin kanina ay nakayuko na ngayon sa basang semento, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Chairwoman, patawarin niyo po kami," panginginig na sabi ng gwardiya. "Sumusunod lang po kami sa utos ni Sir Darren." Ang mga taong sumusunod sa maling utos ay dapat ding handang tumanggap ng maling kapalaran. Malamig kong sagot habang nilalagpasan sila. Naglakad ako pabalik patungo sa malalaking pintuan ng Grand Ballroom kasama si Attorney Alejandro sa aking kanan, ang Chief of Police sa aking kaliwa, at ang 6 na armored security detail sa aming likuran. Habang papalapit kami sa pinto, ang tunog ng aking mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay nag-iiwan ng malakas at regular na hipdo sa tahimik na lobby. Ang mga bisitang kanina ay tumatawa, ay mabilis na gumawa ng daan para sa aming pangkat ang kani-kanilang mga mukha ay bakas ng matinding gulat at paggalang. Huminto kami sa mismong harap ng malalaking pintuan ng ballroom, kung saan kasalukuyang nagsisimula ang paunang programa ng kasal. Narinig ko ang boses ng MC mula sa loob na nagpapasalamat sa pamilya Villarreal sa kanilang kapangyarihan at yaman.
Tumingin ako kay Attorney Alejandro. Bahagya siyang tumango at inabot sa akin ang isang maliit na remote control para sa master lighting at presentation system ng buong hotel, isang hotel na pagmamay-ari ng aking kumpanya. Pumindot ako ng isang pindutan sa remote. Sa loob ng ballroom, ang masayang musika ay biglang huminto. Ang mga ilaw sa loob ay mabilis na nagdilim, habang ang dalawang malaking pinto ng ballroom ay malakas na bumukas. Nakatayo ako sa gitna ng pintuan, pinalilibutan ng liwanag mula sa lobby, habang ang buong pamilya Villarreal at si Kiara ay mabilis na napatingin sa aking direksyon. Ang buong grand ballroom na kanina ay punong-puno ng ingay at tawanan, ay mabilis na nilamon ng isang nakatatakot na katahimikan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang pangunahing liwanag ng spotlight ay dahan-dahang lumipat mula sa entablado patungo sa akin. Naglakad ako sa gitna ng aisle sa ibabaw ng carpet na pinalamutian ng mga puting bulaklak. Sa aking gilid ay ang Regional Director ng Land Bank at ang Chief of Police, habang si Attorney Alejandro ay nakatayo ng matuwid sa aking likuran. Nakita ko ang mukha ni Doña Corazon na unti-unting nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig. Sa tabi niya si Darren ay nakatitig sa akin na nakatitig ang mga mata sa matinding pagkabigla, samantalang si Kiara ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nakabukas, ngunit walang anumang salitang lumalabas. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Corazon habang mabilis na bumababa sa entablado patungo sa aking direksyon. Bakit hinahayaan ng security na makapasok ang basahang ito na nakadamit mayaman? Palabasin niyo siya. Tumingin si Attorney Alejandro sa general manager ng hotel na mabilis na lumapit sa amin at yumukod sa aking harap. Ikinagagalak po namin ang inyong pagdating, Chairwoman Salonga. Malakas na pahayag ng general manager sa mikropono na kumalat sa buong sound system ng ballroom. Ang buong tagapamahala ng Tagaytay Luxury Resort ay nasa inyong ilalim. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang umalingaw-ungaw sa mga bisita. Chairwoman Salonga, pabulong na, sabi ng isang kilalang senador na nakaupo sa unang mesa. Siya ang may-ari ng Salonga Prime Holdings, ang pinakamalaking investor sa ating infrastructure projects. Hindi ako huminto sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa mismong ibaba ng entablado. Tinitigan ko si Darren na ngayon ay namumutla na at nanginginig ang mga kamay. Pumindot si Attorney Alejandro sa kanyang tablet. Sa malaking projector screen sa likod ng altar kung saan dapat ipapalabas ang prenup video ni Kiara at Darren, ay biglang lumabas ang mga pulang dokumento ng pampublikong audit. Lumitaw sa screen ang mga malalaking larawan ni Darren at Yvette sa isang luxury hotel sa Singapore noong nakaraang buwan. Kasama ang mga resibo ng credit card ng Salonga Prime na ilegal na ginamit ni Darren. Lumabas din doon ang mga peking pirma at ang pampublikong ulat ng pagnanakaw ni Darren ng higit 50 milyong piso mula sa aming investment fund. Ang mga bisita mula sa Thunglu ng Maynila ay mabilis na naglabas ng kani-kanilang mga telepono upang kumuha ng larawan. Ang mga bulungan ay naging malakas na paghatol sa buong silid. Hindi totoo yan, sigaw ni Yvette habang mabilis na itinutulak ang kanyang sarili palayo kay Darren. Inosente ako. Si Darren ang nag-imbita sa akin. Tumingin ako kay Yvette. Kinuha ko ang bridal bouquet ng mga puting rosas na ibinagsak ni Kiara sa mesa, dahan-dahan kong inilakad ito patungo kay Yvette at inilagay sa kanyang nanginginig na mga kamay. Yun ang natirang basura, pabulong, ngunit mabilis kong sabi sa kanya na sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Lumapit si Doña Corazon sa akin, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ikaw, sinisira mo ang pangalan ng pamilya ko. Magsasalita ako sa media. Isusumbong kita sa mga negosyante. Inabot ni Attorney Alejandro ang isang kapal na mga opisyal na papeles mula sa kanyang leather briefcase at pormal na imihain ito sa harap ni Doña Corazon. Ito po ang notice of foreclosure mula sa Land Bank at Salonga Prime. Malamig na pahayag ni Attorney Alejandro.
Dahil sa kapabayaan at illegal na paggamit ng pondo ang inyong mansyon sa Forbes Park, ang inyong mga sasakyan at ang buong porsyento ng Villarreal Development Corporation ay opisyal ng rematado simula sa minutong ito. Ano? Napaluhod si Doña Corazon sa marmol na sahig. Ang kanyang champagne glass ay nabasag sa tabi ng kanyang mamahaling gown. Ang mansyon ko. Ang negosyo ko. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Kiara sa akin. Ang kanyang makeup ay sira na dahil sa mga luhang tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mukha. Hawak niya ang laylayan ng aking Filipiniana suit, nagmamakaawa. Mommy, pagmamakaawa ni Kiara habang nanginginig ang buong katawan. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko. Tinitigan ko ang aking anak. Ang sakit sa aking dibdib ay wala na pinalitan na ito ng isang malinaw at matigas na pader ng katotohanan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking damit. Wala kang hindi alam, Kiara. Malamig kong wika habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pinili mo ang wad na karangalan kaysa sa sarili mong ina. Pinili mo ang taong nagnakaw sa atin dahil lamang sa kanilang apelido. Mapakiusap, huwag mong gawin ito sa akin. Pagmamakaawa ulit ni Kiara. Mula sa araw na ito, pahayag ko sa harap ng lahat ng mga bisita. Ang Salonga Prime Holdings ay tuluyan ng pumuto ng anumang kaugnayan sa pamilya Villarreal. At ikaw, Kiara Salonga, ay opisyal kong tatanggalan ng access sa lahat ng trust fund at ari-arian ng pamilya Salonga. Isang malakas na sigaw ng pagtangis ang lumabas kay Kiara habang siya ay napaupo sa sahig sa tabi ng kanyang nabasag na mga pangarap. Tumango ako sa Chief of Police na nakatayo sa aking tabi. Mabilis na naglakad ang 4 na armadong pulis patungo sa entablado. Inilabas nila ng mga mamahaling bakal na handcuffs at mabilis na pinalibutan si Darren na subok ng tumakbo patungo sa likod ng entablado. Darren Villarreal! Malakas na pahayag ng Chief of Police. Inaaresto ka sa kasong qualified estafa, corporate fraud at falsification of public documents sa ilalim ng utos ng korte. Pinalibutan ng mga reporter at photographer na dumalo sa kasal ang pag-aresto kay Darren. Ang mga ilaw ng kanilang mga kamera ay tuloy-tuloy na nagre-record sa bawat detalye ng kanyang kahihiyan habang siya ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang tuxedo jacket. Tumingin ako sa buong ballroom sa huling pagkakataon. Ang pamilya Villarreal ay tuluyan ng bagsak sa lupa. Si Kiara ay umiiyak sa gitna ng mga nabasag na bulaklak at si Yvette ay pilit na inilalayo ng security dahil sa pagtatangkang tumakas. Inayos ko ang aking Filipiniana suit, tumalikod sa entablado at naglakad palabas ng ballroom nang may matuwid na tindig. Nakatayo ako sa tabi ng malaking salaming bintana ng aking corner office sa 30 palapag ng Salonga Prime Tower sa Bonifacio, Global City. Mula rito ang buong lungsod ng Taguig at Makati ay tila maliliit na laruan sa ilalim ng maulap na kalangitan. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng aking opisina. Pumasok si Attorney Alejandro kasama ang 2 security officers. Chairwoman, ulat ni Attorney Alejandro. Nasa ibaba po si Doña Corazon Villarreal. Nakaluhod po siya sa harap ng main lobby at umiiyak sa harap ng mga empleyado. Humihingi po ng pagkakataong makausap kayo upang pigilan ang foreclosure ng kanilang mansyon. Kinuha ko ang aking tasa ng mainit na kape at dahan-dahang humigop ng walang anumang bakas ng awa sa aking mukha. Ipinaalala mo ba sa kanya ang rules ng gusaling ito? Malamig kong tanong. Opo, Chairwoman, sagot ng Legal Counsel. Sinabihan po namin siya na ang pampublikong pang-inggulo ay may katapat na restraining order. Mabuti, sagot ko. Palabasin niyo siya sa pamamagitan ng security. Kung ayaw niyang tumayo, ipahila niyo siya sa labas ng kalsada. Wala tayong oras para sa mga taong nagdudusa sa sarili nilang kasakiman. Yumukhod si Attorney Alejandro at agad na isinagawa ang aking utos. Walang puwang ang awa sa mundo ng negosyo, lalo na para sa mga taong minsan nang yumapak sa aking dangal.
Pagkalipas ng kalahating oras, muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si Kiara. Ang kanyang dating mamahaling ayos ay tuluyan ng nawala. Nakasuot na lamang siya ng simpleng lumang t-shirt at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula at matinding pait ang bakas sa kanyang buong pagkatao. Lahat ng kanyang credit card ay naputol na. Ang kanyang kotse ay naisauli na sa bangko. At ang apartment na ipinagmamayabang niya kay Darren ay nakasara na rin. Nakatayo siya sa gitna ng aking malawak na opisina, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa akin. Ma? Pabulong yung tawag. Wala na akong mapuntahan. Iniwan na ako ng pamilya ni Darren. Sina Yvette at Corazon, pinalayas nila ako noong nalaman nilang wala na akong pera. Tinitigan ko siya ng matuwid. Hindi ba't sila ang pamilyang pinili mo sa harap ng maraming tao sa Tagaytay? Yumuko si Kiara at nagsimulang umiyak ng tahimik. Nagkamali ako, Ma. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa mga pangako ni Darren. Gagawin ko ang lahat. Ibalik mo lang ang buhay natin dati. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking mesa at inihagis ito sa kanyang harap. Dumulas ang folder sa ibabaw ng makintab na mahogany table at huminto sa mismong tapat niya. Yan ang kontrata mo, malamig kong pahayag. Tumingin si Kiara sa folder at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang pamagat ng dokumento. Contractual Janitorial Staff, Salonga, Prime Facilities Management. Ma, ano to? Gulat na tanong ni Kiara. Gusto mong maging utility staff ako sa sarili mong kumpanya? May dalawa kang pagpipilian, Kiara. Wika ko habang nakasandal sa aking upuan. Unang opsyon, umalis ka sa pintuang yan, maglakad ka sa kalsada at maghanap ka ng buhay, kasama ang mga Villarreal na itinuturing mong pamilya. Pangalawang opsyon, pumirma ka riyan. Magsisimula ka sa pinakamababang posisyon sa kumpanyang ito. Maglilinis ka ng mga banyo, maglalampaso ka ng mga sahig, at tatanggap ka ng minimum wage sa loob ng 1 taon. Mapinalaki mo ako sa mga mamahaling paaralan, sigaw ni Kiara habang umaagos ang mga luha. Paano ko haharapin ang mga tao, ang mga kakilala ko sa social media? Iyan ang problema sa'yo, Kiara. Mabilis kong putol sa kanyang sinasabi. Inisip mo ang tingin ng ibang tao, pero hindi mo naisip ang dignidad ng taong nagpakahirap para pakainin ka. Naging mababa ang tingin mo sa mga taong nagtatrabaho ng marangal dahil lamang sa nakasuot sila ng basahan. Tinitigan ko siya ng may matigas na pagpapasya. Kung gusto mong matuto ng maging tao bago maging salonga, pumirma ka. Walang espesyal na trato. Walang allowance mula sa akin. Kung hindi malaya kang lumabas, sa pinto. Nanating tahimik ang opisina. Hawak ni Kiara ang pluma. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at bighati. Ngunit nang makita niyang wala ni isang patak ng awa sa aking mga mata, dahan-dahan niyang inilapat ang pluma sa papel at ipinasa ang kanyang pirma. Ipinasa niya ang kontrata pabalik sa akin. Pumirma na ako, Ma. Huwag mo akong tawaging Ma sa loob ng gusaling ito. Sagot ko habang kinukuha ang folder. Mula ngayon, ako si Chairwoman Salonga para sa'yo. Mag-report ka kay Aling Maria sa basement, bukas sa ganap na 6:00 ng umaga. Bago pa man makapagsalita si Kiara, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may katamtamang taas, nakasuot ng simpleng barong Tagalog at may dalang maliit na lalagyan ng mainit na inumin. Si Ramon Alcantara ang aking kababata mula sa Tondo, na ngayon ay may-ari ng isang malawak na organic farm sa Cavite. Tumingin si Ramon kay Kiara ng may awa, ngunit pormal na yumukod at naglakad patungo sa aking mesa. Magandang araw, Beatriz. Mahinahong bati ni Ramon. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang payapang warmth sa malamig kong opisina. Nabalitaan ko ang nangyari sa Tagaytay. Dinalhan kita ng mainit na salabat at konting kakanin mula sa farm. Inilagay ni Ramon ang thermoflask sa aking mesa. Hindi siya tumingin sa akin bilang may-ari ng napakalaking gusaling ito,
kundi bilang ang simpleng Beatriz na nakilala niya noong wala pa kaming parehong pera. Tumingin si Kiara kay Ramon, pagkatapos ay tumingin sa akin. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka kung bakit ang isang simpleng tao na tulad ni Ramon ay madaling nakapapasok sa aking opisina habang siya na sarili kong anak ay kailangang lumuhod sa sahig. "Lumabas ka na, Kiara," utos ko nang hindi tumitingin sa kanya. Umiiyak na tumalikod si Kiara at mabilis na lumabas ng opisina. Naiwan kami ni Ramon sa loob. Umupo siya sa upuan sa tapat ng aking mesa at dahan-dahang kinuha ang tasa upang ipagtimpla ako ng mainit na salabat. "Masyado ka ring matigas sa bata, Beatriz," mahinahong wika ni Ramon habang iniaabot ang tasa sa akin. Inabot ko ang tasa, naramdaman ang init sa aking mga palad. Kung hindi ko papatigasin ang puso ko ngayon, Ramon, habang buhay siyang magiging alipin ng sarili niyang kapangyarihan at ng mga taong tulad ng mga Villarreal. Ngumiti ng bahagya si Ramon. Kinuha niya ang kanyang lumang wallet mula sa kanyang bulsa at may inilabas na isang maliit kupas na larawan. Isang larawan namin noon kami ay mga bata pa sa tondo, nakatayo sa tabi ng mga lumang kariton. "Tandaan mo, Beatriz," pabulong na wika ni Ramon habang nakatitig sa aking mga mata. "Ang brilyante ay nagmumula sa ilalim ng pinakamatinding pressure. Pero huwag mong hahayaan na ang sarili mong puso ay maging bato." Tinitigan ko si Ramon. Sa gitna ng lahat ng kasakiman at pagtataksil ng mundong, aking ginagalawan ang kanyang presence ay tila isang tapat na silungan na hindi nabibili ng pera. 6:00 pa lamang ng umaga, nakatayo na ako sa tapat ng malaking monitor sa loob ng security control room ng Salonga Prime Tower. Sa gitna ng daan-daang CCTV camera feeds, ang aking mga mata ay nakatutok sa pampublikong bihisan ng mga pasilidad sa basement level 3. Nakita ko si Kiara sa pamamagitan ng lens ng camera. Nakasuot siya ng asul na polo shirt at maong na pantalon ang opisyal na uniporme ng aming janitorial staff. Ang kanyang dating maayos na mga kuko ay wala ng pintura, at ang kanyang buhok ay nakatali na lamang sa simpleng nakapusod. Lumapit sa kanya si Aling Maria, ang aming pinakamatandang head janitress. Isang babaeng, dating hindi man lang tinataguan ng tingin ni Kiara noong nagpupunta ito sa aking opisina upang humingi ng perang pambili ng mga mamahaling bag. "Ikaw ba ang bagong assigned sa main lobby?" tanong ni Aling Maria sa monitor habang iniaabot kay Kiara ang isang timba basahan at mabigat na floor polisher. "Opo, ako po," mahinang sagot ni Kiara habang nakatungo dito sa Salonga Prime. Malakas na pahayag ni Aling Maria habang ipinapakita ang tamang paghawak sa mop. Walang anak ng mayaman o mahirap. Ang malinis na sahig ang nagbibigay ng pagkain sa mesa natin. Kung gusto mong manatili rito, siguraduhin mong makikita ko ang mukha ko sa linis ng marble sa lobby. Hindi sumagot si Kiara. Kinuha niya ang mabigat na timba at ang basahan ng walang anumang reklamo. Sa buong umagang iyon, pinanood ko ang bawat galaw ni Kiara mula sa aking opisina. Nakikita ko ang kanyang paghihirap habang lumalapit ang mga dating kakilala mula sa kanyang dating socialite group sa BGC. Nakita ko kung paano huminto ang 2 babaeng dating kasama niya sa mga party, kumuha ng larawan gamit ang kani-kanilang mga telepono habang tumatawa at nagbubulungan habang nakaluhod si Kiara sa sahig para punasan ang mga natapon na kape. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib bilang ina, ngunit pinatigas ko ang aking damdamin. Ang kahihiyang nararanasan niya ngayon ay ang gamot sa kayabangang halos sumira sa kanyang buong buhay. Nang sumapit ang 2:00 ng tanghali, naglakad si Kiara patungo sa parking lot sa B2 upang ilagay ang kanyang mga kagamitan sa maintenance room. Sa likod ng isang malaking poste, biglang lumabas si Yvette, nakasombrero at nakasalamin, upang itago ang kanyang mukha mula sa mga gwardiya. Mabilis na lumapit si Yvette kay Kiara at hinawakan ang kanyang braso. "Kiara," pabulong ngunit mabilis na sabi ni Yvette, "Diyos ko, tingnan mo ang ginawa sa'yo ng nanay mo. Ginawa kang katulong sa sarili niyang gusali.
Mabilis na inalis ni Kiara ang kanyang braso mula sa hawak ni Yvette. Anong ginagawa mo rito, Yvette? Bawal ang mga taong labas sa maintenance area. Nandito ako para tulungan ka. Magaling na pagsisinungaling ni Yvette habang nagpapanggap na naaawa. Nakausap ko si Darren sa telponyo mula sa kulungan. May paraan pa para mabawi natin ang pera. Kailangan ko lang na makuha mo ang master keycard ng opisina ng nanay mo o ang mga papeles sa kanyang vault habang naglilinis ka sa ika-30 floor ngayong gabi. Tinitigan ni Kiara si Yvette. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa CCTV camera ang pagbabago sa mga mata ng aking anak, isang malinaw na pagtingin sa katotohanan na wala ng bakas ng kamangmangan. Tulungan ako. Malamig na tanong ni Kiara kay Yvette. O tulungan ang sarili mo at si Darren para makatakas kayo sa kasong ginawa nyo nung pinalayas ako ni Corazon. Sa bahay nyo. Nasaan ka? Nung tinawag akong dukha ng pamilya mo. Pinagtanggol mo ba ako? Kiara, maging practical ka naman. Galit na pabulong ni Yvette habang inaagaw ang kamay ni Kiara. Gusto mo bang maging tagalinis ng banyo habang buhay kapag nakuha natin ang pera ng nanay mo? Makakaalis tayo ng bansa? Iminulat ni Kiara ang kanyang kamay at itinulak si Yvette palayo sa kanya. Hindi na ako ang tangang Kiara na napaniwala nyo sa mga pangarap nyo, Yvette. Umalis ka rito bago ko tawagin ng security para makulong ka rin kasama ni Darren. Nanlaki ang mga mata ni Yvette sa matinding galit at gulat. Magsisi ka, Kiara. Magsisi ka sa pagpili sa matandang yan. Mabilis na tumalikod si Yvette at tumakbo patungo sa fire exit bago pa makarating ang mga gwardiya. Pagkaalis ni Yvette, napaupo si Kiara sa gilid ng basang semento ng parking lot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagod at emosyon. Ilang minuto ang nakalipas, bumukas ang pinto ng fire exit at lumabas si Aling Maria. May dala itong 2 baso ng mainit na tubig at isang plastik ng pandesal. Umupo si Aling Maria sa tabi ni Kiara sa malamig na sahig. Inabot niya ang kalahati ng pandesal sa aking anak. Kainin mo yan, mahinaong sabi ni Aling Maria. Masama ang nagtatrabaho ng gutom ang tiyan. Kinuha ni Kiara ang pandesal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, walang alinlangan niyang kinain ang simpleng tinapay sa tabi ng isang karaniwang janitress. Aling Maria? Pabulong na tanong ni Kiara habang umiiyak. Galit po ba kayo sa akin dahil sa pagiging suplada ko noon? Umiling si Aling Maria habang nakatitig sa malayo. Ang taong may mataas na tingin sa sarili ay parang taong nakatayo sa tuktok ng bundok. Lahat ng tao sa ibaba ay nakikita niyang maliliit. Pero nakakalimutan niyang mas maliit siya sa tingin ng mga taong nasa ibaba. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kung paano bumaba. Napanood ko ang buong eksenang yon sa aking control monitor. Ang unang patak ng luha ng tunay na pagbabago sa puso ni Kiara ay nagbigay ng kaunting init sa aking malamig na dibdib. Ngunit bago pa man ako makatayo mula sa aking upuan, ang pulang ilaw ng emergency alarm sa aking control desk ay biglang nagsimulang mag-flash ng mabilis. Ang mga siren ng gusali ay nagsimulang tumunog sa buong tower. Chairwoman. Mabilis na sigaw ng Chief Security Officer sa pamamagitan ng communicator. May malaking apoy na mabilis na kumakalat sa basement document storage room sa B3 at ayon sa camera, nakakulong si Kiara sa loob dahil nakalok ang emergency bar mula sa labas. I activate an automatic fire suppression system sa B3 ngayon din. Utos ko sa communicator habang mabilis na naglalakad patungo sa pribadong elevator ng aking opisina. Ipadala ang emergency rescue team sa emergency bar number 4. Sa kabila ng panganib ang aking isip ay nanatiling malinaw at malamig. Ang isang leader ay hindi natataranta sa gitna ng apoy. Ang isang salonga ay lalong nagiging matalas kapag tinatakot. Nang makababa ako sa basement level 3. Ang makapal na usok ay pumapalibot na sa hallway, ngunit ang mga automatic sprinkler ng gusali ay tuloy-tuloy nang nagbubuhos ng tubig upang pigilan ang pagkalat ng apoy.
Sa mismong tapat ng stockroom door, nakita ko si Ramon, nakatatapos lang maghatid ng pananim sa aming pasilidad, kasama ang 3 gwardya na gumagamit ng mabigat na bakal upang sirain ang pinto na nakalock mula sa labas. Sa pamamagitan ng 2 malakas na pagtulak ng bakal sa pinto, bumukas ang bakal na harang. Mabilis na pumasok si Ramon sa gitna ng usok at binuhat si Kiara palabas. Ang aking anak ay bahagyang nawalan ng malay dahil sa usok. Ngunit ang kanyang paghinga ay maayos at walang anumang malalang pinsala sa kanyang katawan. Inihiga ni Ramon si Kiara sa isang stretcher na inihanda ng aming medical team. Tumingin sa akin si Ramon at tumanggo. Ligtas siya, Beatriz. Usok lang ang nakapasok sa kanyang baga. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi ko ipinakita ang ginhawa sa aking muka. Tumingin ako sa aking chief security. Nasaan ang recording ng CCTV bago nagsimula ang apoy? Malamig kong tanong. Ipinakita sa akin ng security chief ang isang handheld monitor. Malinaw na nakunan ng high-definition camera si Yvette kasama ang isang lalaking nakasumbrero. Sila ang sadyang naglagay ng chemical sa ilalim ng pinto at naglagay ng bakal na harang sa emergency bar upang tiyaking hindi makakalabas si Kiara. Saan sila papunta? Tanong ko. Ayon sa aming tracking system sa kanilang sasakyan. Sagot ni Attorney Alejandro na katatapos lang makipag-usap sa pulisya, papunta sila sa Ninoy Aquino International Airport. May flight si Yvette patungong Bangkok sa loob ng 1 oras. Numiti ako ng napakalalamig. Nakalimutan ata ni Yvette na ang ground handling company sa Terminal 3 ay may 30% shares ang Salonga Prime. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng Head of Airport Security sa NAIA. Iharang niyo ang lahat ng gates sa Terminal 3. May 2 kriminal na nagtatangkang tumakas sa bansa. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, hindi na kailangan pang magkaroon ng mahabang investigasyon. Nahuli si Yvette at ang kanyang kasabwat sa mismong boarding gate, habang hawak ang isang bag na naglalaman ng 2 milyong pisong cash na nakuha nila mula sa natitirang pondo ng mga Villarreal. Pumasok ako sa holding room ng airport police kung saan nakaupo si Yvette na nakapusod ang mga kamay at umiiyak sa gitna ng mga pulis. Nang makita niya ako na pumasok, na nakasuit at walang anumang bakas ng pagod, panginginig ang lumabas sa kanyang buong katawan. Chairwoman Salonga, pagmamakaawa ni Yvette habang lumuluhod sa sahig ng presinto. Patawarin niyo po ako si Darren, ang nag-utos sa akin. Siya ang nagsabi na sunugin ko ang mga papel para hindi magamit laban sa kanila sa korte. Tinitigan ko si Yvette mula sa aking kinatatayuan. Masyado kang nagmadali, Yvette. Akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa mga taong tulad mo para hindi ko paghandaan ang inyong kahangalan? Lumapit sa kanya si Attorney Alejandro at inabot ang karagdagang demanda. Arson, attempted homicide at sabotage of corporate property. Walang inirerekomendang piyansa ang piskal para sa inyong dalawa. Huwag po maawa kayo sa akin, sigaw ni Yvette habang itinutulak siya ng mga pulis patungo sa kulungan. Tinalikuran ko siya ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang mga taong nagtatanim ng apoy sa buhay ng iba ay nararapat lamang na matupok sa sarili nilang abong ginawa. Bumalik ako sa Salonga Prime Tower at dumarso sa aming executive clinic. Nakahiga si Kiara sa kama, may oxygen mask sa kanyang mukha, habang natutulog dahil sa sedatives na ibinigay ng doktor. Umupo si Ramon sa tabi ng windowsill habang pinapanood ako. Lumapit ako sa gilid ng kama ni Kiara. Tinitigan ko ang kanyang muka, ang muka ng aking anak, na ngayon ay may kaunting mansa ng alikabok mula sa basement. Dahan-dahan kong kinuha ang makapal na kumot at maingat kong itinakip ito hanggang sa kanyang balikat upang hindi siya lamigin mula sa aircon. Isang napakagandang galaw ng pagmamahal ng isang ina na ginawa ko ng napakatahimik. Ngunit sa sandaling gumalaw si Kiara at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, mabilis kong inalis ang aking kamay sa kumot at tumayo ng matuwid. Ibinalik ang aking malamig at pormal na muka. Ma? Pabulo na tawag ni Kiara habang inaalis ang mask.
Iniligtas mo ako. Tinitigan ko siya ng walang ngiti. Iniligtas ka ng kumpanyang ito hindi dahil anak kita, Kiara, kundi dahil empleyado kita. Ang Salonga Prime ay hindi nagpapaya sa mga kriminal na sumisira sa aming ari-arian. Yumuko si Kiara, ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa kanyang mukha. May kaunting pag-unawa at paggalang na lumabas sa kanyang mga mata. Salamat pa rin po, Chairwoman. Magpahinga ka ngayong gabi, malamig kong wika. Bukas ng umaga, babalik ka sa iyong trabaho sa basement. May mga sahid pa na kailangang linisin. Tumalikod ako upang lumabas ng klinik kasama si Ramon. Ngunit bago pa man ako makarating sa pinto ng aking opisina, mabilis na lumapit sa akin si Attorney Alejandro na may hawak na isang urgent red folder mula sa Securities and Exchange Commission. Chairwoman, seryosong wika ng abogado. May malaking problema tayo. Isang lihim na offshore investment firm mula sa Singapore ang bumibili ng lahat ng nahuling shares ng mga Villarreal sa merkado. At ang pangalan ng nagmamay-ari ng firm na iyon ay ang dating korporasyon ng pamilya ng tatay ni Darren. Napatigil ako sa paglalakad. Ang laban na akala ng lahat ay tapos na, ay tila pumasok sa isang mas malalim at mas peligrosong antas. Nakatayo ako sa dulo ng mahabang mahogany table sa loob ng aming executive boardroom sa 30th floor. Sa aking gilid ay nakaupo ang mga miyembro ng Board of Directors ng Salonga Prime Holdings. Habang sa malalaking salaming bintana ay makikita ang maulap na kalangitan ng lungsod. Bumukas ang malaking double doors ng boardroom. Pumasok si Doña Corazon na kasuot ng kanyang huling mamahaling designer suit na pilit na itinatago ang kanyang paghihirap kasama ang isang dayuhang negosyante na si Mr. Vance, ang kinatawan ng Singaporean offshore investment firm na nagtangkang bumili ng aming mga shares sa merkado. Magandang umaga, Chairwoman Salonga. Mayabang na bati ni Doña Corazon habang nakataas ang kanyang baba. Akala mo siguro ay tuluyan mo na nadurog ang pamilya Villarreal. Ngunit nakakalimutan mo na ang pangalan ng aming pamilya ay may mga matatag na kaalyado sa buong Asia. Umupo si Mr. Vance sa tapat ko at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Chairwoman Salonga, hawak ng aming kumpanya ang 15% ng voting shares ng Salonga Prime na nabili namin mula sa secondary market. Ayon sa batas, may karapatan kaming kumuha ng 2 pwesto sa inyong Board of Directors ngayon din. Tinitigan ko si Mr. Vance at si Doña Corazon nang may napakatahimik na ngiti. Pinabayaan ko silang magsalita at maglabas ng kani-kanilang mga banta sa loob ng 5 minuto. Ang mga miyembro ng aking board ay nagsimulang mabahala, ngunit nanatili akong nakasandal sa aking upuan habang dahan-dahang hinahawakan ang aking ballpen. Nang matapos sila sa kanilang pagmamayabang, tumingin ako kay Attorney Alejandro na nakatayo sa aking likuran. Attorney Alejandro, mahinahong kong utos. Ilabas mo ang audit report na pinirmahan natin nung isang araw. Inilagay ni Attorney Alejandro ang 3 pulang folder sa harap ni Mr. Vance at Doña Corazon. Mr. Vance, formal na pahayag ni Attorney Alejandro. Ang offshore investment firm na inyong kinakatawan sa Singapore ay nakarehistro sa ilalim ng isang parent holding company na may pangalang Alcantara International Holdings, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Mr. Ramon Alcantara at ng Salonga Prime. Nabili na namin ang 100% ng inyong mga utang sa bangko, 48 oras na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Vance. Mabilis niyang binuksan ang folder at binasa ang mga huling pahina. Hindi ito maari lihim ang mga transaksyon ng aming firm. Sa mundong ito ng negosyo, Mr. Vance. Malamig kong wika habang nakatitig sa kanya. Walang lihim sa taong nagmamay-ari ng mismong bangko kung saan kayo nanghihiram ng puhunan. Ang mga shares na hawak nyo ngayon ay hindi mga voting shares, kundi mga collateralized debt na opisyal na naming kinuha dahil sa inyong hindi pagbabayad. Napatingin si Doña Corazon kay Mr. Vance. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong ibig sabihin nito, Vance? Sabi mo ay
mababawi natin ang kumpanya? Ibig sabihin nito, Doña Corazon, putol ko sa kanyang sinasabi, ay wala ka ng kahit isang sentimo sa kumpanyang ito. At sa mismong minutong ito, ang inyong mansyon sa Forbes Park ay formal ng kinukuha ng sheriff ng korte. Sa malaking TV screen sa gilid ng boardroom, ipinalabas ang live news report mula sa ABS, CBN at GMA News. Makikita ang mga tauhan ng korte at ang mga pulis na inilalabas ang mga mamahaling kasangkapan, mga painting at mga mamahaling damit ni Doña Corazon mula sa kanyang mansyon sa Forbes Park at itinatapon ang mga ito sa gilid ng kalsada sa harap ng maraming mamamahayag. Ang aking bahay! Ang aking mga gamit! Pabulong na sigaw ni Doña Corazon habang nakatitig sa TV screen. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod si Doña Corazon sa malamig na marble na sahig ng boardroom, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa, habang umiiyak ng malakas sa harap ng buong board of directors. Kumuha ako ng isang basong malamig na tubig mula sa aking pitcher. Dahan-dahan kong inilakad ito patungo sa kanya at inilagay ang baso sa sahig sa tabi ng kanyang nanginginig na kamay. Inumin mo yan, Doña Corazon. Malamig, ngunit matalas kong wika. Masama sa katandaan ang labis na galit at kasakiman. Ang taong dating tumitingin sa iba bilang basahan ay nararapat lamang na matutong umupo sa alikabok. Hindi nakapagsalita si Doña Corazon. Yumuko siya sa sahig, ang kanyang purong pagmamayabang ay tuluyan ng nadurog at nawala sa harap ng maraming taong dating nilalait niya. Inutusan ni Attorney Alejandro ang security na ilabas si Mr. Vance at Doña Corazon mula sa gusali. Samantala sa basement level ng tower, matatagpuan si Kiara, na katatapos lamang sa kanyang 6 na oras na paglilinis ng mga pasilidad. Nakatayo siya sa linya ng mga contractual employees sa tapat ng opisina ng HR. Inabot ni Aling Maria ang isang maliit na brown envelope kay Kiara, ang kanyang unang opisyal na sahod, na nagkakahalaga ng 8,500 piso para sa kanyang 2 linggong pagtatrabaho bilang janitress. Hawak ni Kiara ang envelope. Dahan-dahan niyang binuksan ito at tiningnan ang mga papel na pera sa loob. Ang mga perang iyon ay hindi nagmula sa credit card ng kanyang ina o sa mga illegal na pondo ni Darren, kundi mula sa sarili niyang patak ng pawis at pagod. Pumatak ang isang luha mula sa mga mata ni Kiara sa ibabaw ng brown envelope. Isang luha ng tunay na danggal at pagpapakumbaba na hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay nakatira pa sa luho. Tumingin si Kiara kay Aling Maria at ngumiti ng buong puso. Salamat po, Aling Maria. Babaguhin ko po ang buhay ko. Pumunta si Kiara sa maliit na karindera sa labas ng gusali at ginamit ang kanyang sariling pera upang ibili ng 2 simpleng balot ng hapunan para sa aming 2. Ngunit habang naglalakad si Kiara pabalik sa main entrance ng tower, dala ang pagkain, ang aking personal phone, ay biglang tumunog sa aking desk. Kinuha ko ang telepono. Ang boses ng warden mula sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa ay mabilis at bakas ng matinding pag-aalala. Chairwoman Salonga? Mabilis na ulat ng warden. Si Darren Villarreal ay nagpanggap na inatake sa puso habang nasa biyahe patungong pambansang bilangguan, na baril niya ang 2 gwardiya sa ambulansya at matagumpay na nakatakas kasama ang isang armadong grupo. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay malamig at puno ng mga ilaw mula sa matataas na gusali. Pagkababa ko mula sa aking opisina, kasama si Attorney Alejandro at ang 4 na armadong security officers, mabilis naming tinahak ang VIP exit patungo sa parking area kung saan huling nakita si Kiara. Sa gilid ng isang malaking post sa B2 parking level, nakatayo si Darren. Ang kanyang damit ay may mga mansa ng dugo mula sa kanyang pagtakas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding kabaliwan. Hawak niya ang isang baril na nakuha niya mula sa itinakas na ambulansya. Biglang lumabas si Kiara mula sa pinto ng staff exit. Hawak ang 2 balot ng simpleng hapunan na binili niya para sa aming 2. Mabilis na lumabas si Darren mula sa likod ng post
at mabilis na hinawakan ang leeg ni Kiara mula sa likod, habang ang baril ay nakatutok sa mismong tagiliran ng aking anak. "Huwag kang sisigaw, Kiara." Pabulong na sigaw ni Darren sa tainga ni Kiara habang nanginginig ang kanyang kamay. "Umayos ka? Tatawagin mo ang nanay mo ngayon din? Sabihin mo na magdala siya ng 50 milyong cash at isang helicopter kung ayaw niyang makita ang bangkay mo rito." Tumingin ako sa kanila mula sa distansya ng 10 metro. Agad na itinaas ng aking mga security officers ang kani-kanilang mga armas, habang ang SWAT team ng lungsod ay dahan-dahang gumagalaw sa paligid ng parking lot. "Darren," malamig kong wika, habang naglalakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanila nang walang anumang takot sa aking boses. "Ibaba mo ang baril na yan bago pa maging huling gabi ng buhay mo, ang oras na ito." "Huwag kang lalapit, matanda," sigaw ni Darren habang mas hihigpitan ang hawak sa leeg ni Kiara. "Ibinagsak mo ang pamilya ko. Ginawa mong basahan ang nanay ko. Ngayon, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo." Tumingin ako kay Kiara. Inasahan kong makikita ko ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata o ang pang-inginig ng kanyang katawan tulad ng dating Kiara na palaging humihingi ng tulong. Ngunit walang luha sa mga mata ni Kiara. Sa gitna ng panganib ang aking anak ay nakatitig kay Darren nang may matinding jujiri at diring-diri sa kanyang pagkatao. Ang 2 buwan niyang pagkatrabaho sa ilalim ng marmol na sahig, ang bawat patak ng pawis na kanyang inilabas ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Villarreal. "Darren," mahinang wika ni Kiara, habang ang kanyang boses ay malinaw at walang anumang takot. "Akala mo ba ay natatakot pa ako sa'yo?" Bago pa man makasagot si Darren, mabilis na ginamit ni Kiara ang kanyang kanang kamay upang kukunin ang isang maliit na spray bottle ng industrial degreaser na nakasabit sa kanyang janitorial belt. Mabilis na itinutok ni Kiara ang spray bottle sa mismong muka at mga mata ni Darren at pinalabas ang concentrated na chemical. Ang chemical ay pumasok sa mga mata ni Darren na nagdulot ng matinding sakit. Napabitiw si Darren sa leeg ni Kiara habang napapahawak sa kanyang muka. Sa mismong sandaling iyon, hindi tumakbo si Kiara palayo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang siko upang paluin ang tiyan ni Darren at sinipa ang baril na nahulog mula sa kamay ng lalaki. Dumulas ang baril sa semento, patungo sa paanan ng aking mga gwardiya. Mabilis na lumapit ang 3 SWAT officers at pinalibutan si Darren. Sa sahig itinali ang kanyang mga kamay sa likod gamit ang bakal na handcuffs habang siya ay umiiyak sa sakit at galit. Tumayo si Kiara ng matuwid. Inayos niya ang kanyang uniporme at dahan-dahang lumapit sa nakatali at nakahigang si Darren. Nakatitig si Darren sa kanya. Mula sa sahig ang kanyang mga mata ay mamula-mula. "Kiara, pakiusap. Tulungan mo ako. Minahal kita." Tinitigan siya ni Kiara mula sa itaas hanggang sa ibaba nang may napakatahimik at malamig na tingin. "Hindi ako ang tangang babae na minahal mo at ginamit mo noon, Darren." Malakas at pormal na pahayag ni Kiara na narinig ng lahat ng mga pulis at gwardiya. "Anak ako ni Beatrice Salonga." Kinuha ni Kiara mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang lumang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Darren noong sila ay bago pa lamang magkasama, isang sing-sing na binayaran din pala gamit ang mga illegal na pondo. Dahan-dahan na inilakad ni Kiara ang sing-sing patungo sa kalapit na storm drain sa gilid ng parking lot at ibinagsak ang mamahaling brilyante sa madilim at mabahong kanal nang walang anumang alinlangan. Tinalikuran ni Kiara si Darren at naglakad patungo sa aking direksyon, hawak pa rin ang 2 balot ng hapunan na hindi man lang natapon. Inabot ni Kiara ang isang balot sa akin. "Ma, kain na tayo. Malamig ng ulam." Tinitigan ko si Kiara. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa aking harap ang isang tunay na salonga. Isang babaeng matatag matalino at hindi kailanman papayag na yapak-yapakan ng kahit sino. Numiti ako
isang tunay at mainit na ngiti mula sa aking mga labi. Sige, Kiara, kumain tayo. Pagkalipas ng 3 araw ang hatol ng korte ay pormal nang inilabas. Si Darren Villarreal ay nasentensiyahan ng 25 taong pagkakulong nang walang posibilidad ng parole para sa kasong illegal possession of firearms, attempted kidnapping, qualified estafa at arson. Si Doña Corazon naman matapos maremata ang lahat ng kanyang ari-arian ay tuluyan ang lumipat sa isang maliit makipot na paupahan sa Tondo, kung saan napilitan siyang magbenta ng mga kangkong at gulay sa kalsada upang may maipambili ng pagkain araw-araw ang mismong buhay na dating nilalait niya noong nakikita niya ako. Ang pamilya Villarreal ay tuluyan ng naging isang alaala ng nakaraan, habang ang Salonga Prime Holdings ay naghahanda para sa isang bagong umaga. Ang maalikabok na hangin ng Tondo ay may dalang amoy ng asin mula sa malapit na pantalan, ngunit sa gitna ng ingay ng mga construction workers at ng mga pamilyang naghihintay, may bagong pag-asa na umuusbong. Inilipat ko si Kiara mula sa paglilinis ng mga banyo sa BGC patungo rito sa Tondo bilang assistant supervisor ng aming bagong low-cost housing project, ang Salonga Pamana Village. Ito ang mismong lugar kung saan ako lumaki, ang lugar kung saan ko hinarap ang pinakamahihirap na taon ng aking buhay bago ko naitatag ang Salonga Prime. Mula sa pansamantalang opisina sa site, nakikita ko si Kiara sa pamamagitan ng bintana. Nakasuot siya ng puting helmet at safety vest, hawak ang mga blueprints habang seryosong nakikipag-usap sa mga foreman at foreman. Wala na ang kanyang dating kayabangan. Nakikipag-usap siya sa mga karaniwang manggagawa ng may tunay na respeto at pagpapakumbaba. Isang gabi, matapos ang kanyang 8 oras na trabaho, bumalik si Kiara sa aming lumang apartment sa Tondo, ang maliit na tirahan na pinanatili kong simple upang magsilbing paalala ng aming pinagmulan. Habang naglilinis ng mga lumang cabinet si Kiara, nakita niya ang isang maliit at kalawanging latang kahon sa ilalim ng aking lumang aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ng kahon ay ang mga kupas na larawan namin nung siya ay sanggol pa lamang. Larawan ko na nakasuot ng luma at pinalubang damit habang yakap-yakap siya sa loob ng isang barong-barong na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Kasama rin doon ang mga lumang resibo ng mga dilatang gatas at ang aking mga lumang payslip bilang janitress, mga patunay ng aking walang humpay na pagtatrabaho ng 16 na oras araw-araw para lamang maipag-aral siya sa pinakamagandang paaralan sa Maynila. Nang makita ni Kiara ang mga dokumentong yon, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang lumang latang kahon sa kanyang dibdib, habang ang mga luha ng matinding pagsisisi ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mukha. Ngayon niya lamang tuluyang naunawaan ang bigat ng sakripisyo na aking ginawa para sa kanya, ang sakripisyong pilit ng ikinahiya sa harap ng ibang tao. Habang nangyayari ito sa apartment, naglalakad naman kami ni Ramon sa tabing dagat ng Rojas Boulevard sa ilalim ng dapit hapon ng Maynila. Ang simoy ng dagat ay malamig at ang langit ay may kulay kahel at lila. Nagbago na ang bata, Beatriz. Mahina hong wika ni Ramon habang nakatingin sa malayo. Nakita ko kung paano niya inalagaan ang isang matandang biyuda sa site kanina. Ang pagmamahal na itinanim mo sa kanya noon bata pa siya ay hindi tuluyang nawala. Natakpan lang ng maling karangalan. Huminga ako ng malalim. Hinahayaan ng hangin. Natangayin ang aking mga natitirang pag-aalinlangan. Sana nga, Ramon. Ang pangarap ko lang naman ay lumaki siyang may danggal na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi umaasa sa yaman ng iba. Numiti si Ramon at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Nagawa mo na ang iyong tungkulin bilang ina, Beatriz. Ngayon, marahil ay oras na para isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso sa bawat salita ni Ramon. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mamahaling regalo o mga salita ng pagmamayabang, kundi ng tapat at tahimik na presensya sa aking tabi. Nang umuwi ako sa aming apartment ng gabing iyon, sinalubong ako ng amoy ng mainit na chicken adobo.
Si Kiara ay nakatayo sa tabi ng maliit na kalan na kasuot ng apron. At katatapos lamang maghanda ng hapunan, gamit ang sarili niyang sahod na nakuha mula sa site. Nang makita niya akong pumasok, mabilis niyang inilapag ang sandok lumapit sa aking harap at dahan-dahang kinuha ang aking kanang kamay upang ilapat ito sa kanyang noo. Isang tradisyonal na pagmamano ng paggalang na matagal na niyang hindi ginagawa sa akin mula noong pumasok siya sa high society circle. Ma, kain na po tayo. Mahinang wika ni Kiara habang may magandang ngiti sa kanyang mga labi na wala ng bakas ng anumang arte. Sariwa po ang mga gulay na binili ko sa palengke kanina. Umupo ako sa tapat ng mesa. Kumuha ako ng kanin at ulam, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, kumain kaming mag-ina ng magkasama sa ilalim ng simpleng ilaw ng aming lumang apartment. Walang ingay ng negosyo, walang wad na karangalan, puro lamang katotohanan at pagpapakumbaba. Inabutan ko si Kiara ng isang piraso ng manok. Masarap ang pagkakaluto mo. Ngumiti si Kiara habang pinupunasan ang kanyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat po, Ma. Ngunit bago pa man matapos ang aming hapunan, isang marangyang itim na sobre na may gintong tatak ang dahan-dahang inilagay ng aking driver sa ibabaw ng mesa. Ito ang opisyal na imbitasyon para sa taunang Salonga Prime Anniversary Gala na gaganapin sa Peninsula Manila sa susunod na linggo. Ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante sa bansa. Kinuha ni Kiara ang sobre at pinuksan ito. Ngunit nang makita niya ang nakasulat sa loob, natigilan siya. Ang bahagi kung saan nakasulat ang kanyang magiging bagong posisyon sa kumpanya ay nanatiling blanko. Tumingin si Kiara sa akin nang may pagtatanong. Ma, anong ibig sabihin nito? Tinitigan ko si Kiara nang may malamig, ngunit makapangyarihang pagpapasya. Ang pwesto mo sa entablado ng Salonga Prime ay hindi ko ibibigay sa'yo dahil lamang sa dugo mo. Kailangan mo itong patunayan sa harap ng buong bansa sa gabi ng gala. Ang Grand Ballroom ng Peninsula Manila ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang kristal na mga chandelier, pinalilibutan ng mga sariwang bulaklak at ng marubdob na tugtog ng klasika na orkestra. Narito ang buong elite class ng bansa, mga politiko, mga bangkero, at ang pinakamayayamang pamilya mula sa Forbes Park at Dasmariñas Village. Lahat sila ay nagbubulungan, naghihintay kung sino ang opisyal na ipapakilala ng Salonga Prime Holdings bilang bagong muka ng aming korporasyon. Mula sa balkonahe ng mezzanine, tumingin ako sa ibaba. Sa labas ng malalaking salaming pinto ng hotel, nakita ko si Doña Corazon. Nakasuot siya ng isang luma kupas na blusa at may bitbit na basket ng mga natitirang gulay na hindi na ibenta sa palengke ng Tondo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nanginginig sa lamig habang pinapanood ang karangyaan na dating sa kanya, ngunit tuluyan ang nawala dahil sa sarili niyang kasakiman. Nilagpasan lamang siya ng mga gwardiya nang walang anumang paggilala. Ang hustisya ng buhay ay tahimik ngunit tapat. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ang buong ballroom ay tumahimik nang magsimula akong maglakad patungo sa podium sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa aking itim na suit lang, Filipiniana suit na pinalamutian ng selyo ng Salonga Prime. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko, habang ang aking boses ay umaalingaw sa buong ballroom nang may matatag na kapangyarihan. Ang anibersaryo ng Salonga Prime ngayong taon ay hindi lamang tungkol sa aming mga bagong gusali o sa milyon-milyong pisong kita. Ito ay tungkol sa pundasyon ng aming dangal. Tumingin ako sa buong madla, tinitigan ang bawat kilalang tao na nakaupo sa mga VIP table. Maraming tao sa lipunang ito ang nag-iisip na ang kapangyarihan ay nasusukat sa taas ng kanilang tinatayuan o sa kinang ng kanilang mga ginto. Malamig kong wika. Ngunit ang totoong yaman ng isang tao ay hindi ang korona sa kanyang ulo, kundi ang kakayahang lumuhod, magpakumbaba at maglinis ng sarili niyang dumi. Ikinaway ko ang aking kamay patungo sa gilid ng entablado.
Kaya ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong Vice-Presidente ng ating Social Responsibility at Low-Cost Housing Division. Isang taong hindi lamang natutong mamuno, kundi natutong maglingkod mula sa pinakamababang posisyon ng ating kumpanya. Umakyat si Kiara sa entablado, nakasunod sa kanya ang spotlight, habang siya ay naglalakad ng may matuwid, ngunit mapagumbabang tindig. Nakasuot siya ng isang simpleng off-white Filipiniana, na gawa sa lokal na seda, walang mamahaling alahas o kumikinang na brilyante. Ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na dignidad. Iniharap ni Kiara sa malaking screen ang ulat ng Salonga Pamana Village sa Tondo, ang proyekto kung saan siya mismo ang nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw at alikabok, kasama ang mga karaniwang tao. Ang kanyang presentasyon ay malinaw, tapat at puno ng talino na nagpahanga sa mga dayuhang mamumuhunan at mga bangkero na nakaupo sa harap. Matapos ang kanyang talumpati, ang buong ballroom ay sumabog sa isang napakalakas at walang katapusang palakpakan. Lumapit si Kiara sa akin sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono, tinitigan ako sa mga mata habang ang kanyang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mukha. Ang posisyong ito, panimula ni Kiara, habang ang kanyang boses ay nanginghinig ngunit puno ng lakas, ay hindi ko nakuha dahil sa aking apelido. Nakuha ko ito dahil sa aking ina. Salamat, Ma, sa pagiging basahan na naglinis sa aking bulok na pagkatao. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako ay nawawalan na ng direksyon. Ibinaba ni Kiara ang mikropono at buong puso akong niyakap sa harap ng daan-daang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Niyakap ko si Kiara pabalik. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng aking pighate ay tuluyan ng natunaw. Ang aking anak ay tuluyan ng nagbalik sa aking mga bisig, hindi bilang isang spoiled na tagapagmana, kundi bilang isang tunay at matatag na pinuno. Nang matapos ang gala, naglakad ako patungo sa tahimik na harden sa likod ng Peninsula Manila upang hanapin si Ramon. Ang gabi ay malamig, may amoy ng mga bulaklak ng dapo, at ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa tubig ng pool. Nakatayo si Ramon sa tabi ng isang malaking puno ng mayaman na dapo, nakasuot ng kanyang barong Tagalog, at may hawak na isang maliit na kahon na gawa sa mahogany wood. Nang makita niya akong lumapit dahan-dahang ngumiti si Ramon, naglakad siya patungo sa aking tapat at dahan-dahang lumuhod sa aking harap sa ibabaw ng damuhan. Binuksan ni Ramon ang maliit na kahon. Sa loob ay may isang simpleng singsing na gawa sa hand-carved na kahoy mula sa kanyang farm, pinalamutian ng isang maliit, ngunit kumikinang na lokal na bato. Beatrice. Pabulong wika ni Ramon, habang ang kanyang mga mata ay puno ng tapat at walang katapusang pagmamahal. Lumipas na ang baw ng iyong buhay, at naitatag mo na ang danggal ng iyong pamilya. Ngayong gabi, nais kong itanong sa'yo, handa ka na bang sumama sa akin upang tahakin ang natitirang landas ng ating buhay ng magkasama? Nanatiling tahimik ang hardin, tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ang naririnig habang nakatitig ako sa lalaking hindi kailanman nagbago. Mula noong kami ay wala pa kapwa sa Tondo, tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng tahimik na hardin ng Peninsula Manila. Tinitigan ko ang simpleng singsing na gawa sa kahoy na hawak ni Ramon. Sa buong buhay ko, bilang pinakamayamang babae sa mundo ng real estate, nakatanggap ako ng mga alok na puno ng diamante at ginto. Ngunit wala sa mga iyon ang nakapagbigay ng ganitong uri ng kapayapaan sa aking dibdib. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay patungo kay Ramon. Marami na akong itinayo mga gusali, Ramon. Mahinahon kong wika habang hinahayaan siyang isuot ang singsing sa aking daliri. Ngunit ngayon, gusto ko namang itayo ang sarili kong tahanan kasama mo. Isang mainit na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Ramon. Tumayo siya maingat na hinawakan ang aking mga balikat at idinikit ang kanyang no sa aking no, isang tahimik at malalim na pagpapalitan ng pangako
na mas matibay pa sa anumang kontratang pinirmahan ko. Lumipas ang 1 buwan matapos ang gabing iyon, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa tuktok ng mabulaklak na burol sa organic farm ni Ramon sa Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tahimik na dumaan sa mga dahon ng kape at mangga, habang sa di kalayuan ay makikita ang payapang tubig ng Taal Lake. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nagaantay si Kiara. Nakasuot siya ng formal na business suit. Hawak ang mga opisyal na dokumento ng kumpanya. Lumapit ako sa kanya at inabot ang gintong selyo ng Salonga Prime Holdings. Hawak mo na ang korona, Kiara? Malakas at buong puso kong pahayag. Ngunit huwag mong kakalimutan ang amoy ng alikabok sa basement. Mamuno ka ng may tapang at maglingkod ka ng may awa sa mga taong nasa ibaba. Tinanggap ni Kiara ang selyo ng may matinding paggalang. Hindi ko po bibiguin ang pangalan ng ating pamilya, Ma. Ipinapangako ko. Dumating si Attorney Alejandro mula sa parking area ng farm. May dalang huling ulak mula sa aming legal department. Chairwoman Vice President, formal na bate ni Attorney Alejandro. Nais ko lang pong ipaalam na opisyal nang inilipat si Darren Villarreal sa pambansang bilangguan sa Muntinlupa. Ayon sa ulat ng warden, ang kanyang itinalagang trabaho sa loob ng 25 taon ay ang pagmamaneho ng truck na humahakot ng basura ng buong pasilidad. Tumango ako ng walang anumang bakas ng awa. At si Yvette, tuluyan ang binawi ng estado ang kanyang lisensya at ang mga natitirang ari-arian dahil sa patong-patong na kaso ng panluloko, sagot ng abogado. Nasa mababang kulungan siya para sa mga kasong walang kinalaman sa pondo. Ang hustisya ay ganap ng naisakatuparan. Walang dugo na dumanak, walang baril na ipinutok, tanging ang batas ng lipunan at ang bigat ng kanilang sariling kasakiman ang nagpabagsak sa kanila. Kinaumagahan bago bumalik si Kiara sa aming head office sa BGC. Dumaan siya sa isang pampublikong palengke sa Maynila upang mamili ng mga sariwang gulay para sa feeding program ng Salonga Pamana Village. Habang naglalakad si Kiara sa gitna ng maputik at maingay na palengke, nahagip ng kanyang mga mata ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakasuot ito ng isang kupas at maruming duster, nag-aayos ng mga taling kangkong at kamote sa ibabaw ng lumang sako. Si Doña Corazon. Nang iyangat ng matanda ang kanyang paningin, at makita si Kiara, mabilis ning ibinaba ang kanyang muka upang itago ang matinding kahihiyan. Ang babaeng dating nagtataboy kay Kiara sa malalaking pintuan ng mga mansyon ay ngayon ay nakayuko sa mismong paanan ng aking anak. Ngunit hindi tumawa si Kiara. Hindi niya ininsulto ang matanda o ginamit ang pagkakataon upang ipamuka ang paghihigante. Ang isang tunay na salonga ay hindi na kailangang tapakan ang mga taong nasa lupa na. Dahan-dahang lumapit si Kiara sa pwesto ni Doña Corazon. Bibilhin ko po ang lahat ng tinda ninyo ngayong umaga. Mahinahon at formal na wika ni Kiara. Inilapag ni Kiara ang 1,000 piso sa ibabaw ng sako, isang halaga na higit na malaki kaysa sa tunay na presyo ng mga gulay sapat, upang makabili ng maayos na pagkain at gamot ang matanda para sa buong linggo. Kinuha ng mga tauhan ni Kiara ang mga gulay at naglakad siya palayo nang hindi na lumingon pa iniiwan si Doña Corazon na umiiyak habang yakap-yakap ang pera sa kanyang dibdib. Ang pagpapakita ng awa ng walang halong pang-iinsulto, ang pinakamabigat na sampal sa budi ng mga taong nabuhay sa kayabangan. Pagsapit ng hapon sa Tagaytay, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa balkonahe ng bahay ni Ramon, nakaharap sa paglubog ng araw. Magkahawak ang aming mga kamay, parehong tahimik na pinagmamasdan ang kagandahan ng kalikasan. Walang mga nagmamadaling empleyado, walang mga pekeng ngiti ng mga politiko, puro lamang kapayapaan. Kinuha ko ang aking leather-bound na talaarawan mula sa maliit na mesa at inalabas ang aking fountain pen. Nais kong isulat ang huling mensahe hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon
ng mga kababaihang makakaranas ng panlilinlang at pagtataksil. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo at naglakad patungo sa dulo ng burol, malaya makapangyarihan at hindi na muling tatapakan ng kahit sino. Habang isinusulat ko ang aking mga huling salita ang hangin ng Tagaytay, ay marahan na humiip sa pahina ng aking talaarawan. Unti-unting nagbago ang anyo ng Maynila sa paglipas ng 5 taon. Ang mga dating gusaling, ginagawa pa lamang ay nakatayo na ngayon ng buong taas nakikipagkumpetensya sa mga ulap. Mula sa tahimik na balkonahin ng aming tahanan ni Ramon sa Tagaytay, pinapanood ko ang balita sa telebisyon. Sa screen, makikita si Kiara na nakasuot ng pambabaeng worker's helmet at simpleng polo shirt. Nasa kalagitnaan siya ng isang malaking construction site sa Maynila. Pinapasinayaan ang formal na pagbubukas ng Salonga Foundation, isang institusyong naglalayong magbigay ng libleng pabahay at edukasyon para sa mga contractual workers at janitorial staff sa buong bansa. Nakangiti si Kiara habang nakikipagkamay sa mga karaniwang manggagawa, walang bahid ng hiya, walang bakas ng dating kayabangan. Kinikilala siya ngayon bilang isa sa pinakamahuhusay at pinakarespetadong philanthropist at business leader sa Asia. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na ang mga lumang kaibigan sa lipunan, kung tuluyan ko na bang napatawad ang aking anak matapos ang mapait na pagtataksil na ginawa niya sa akin sa araw ng kanyang naudlot na kasal. Ang sagot ko ay isang buong pusong oo. Napatawad ko si Kiara, hindi dahil umiyak siya at lumuhod sa aking harapan. Napatawad ko siya dahil pinatunayan niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabago. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang linisin ang sarili niyang mga pagkakamali, at sa prosesong iyon, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Ang pangalan naman ng mga Villarreal ay tuluyan ng binaon sa limot. Naging isang madilim na aral na lamang sila sa kasaysayan ng negosyo sa bansa, isang malinaw na paalala na ang kayamanang itinayo sa kasakiman at panlilinlang ay walang ibang patutunguhan kundi ang gumuho pabalik sa alikabok. Walang sinuman ang makakatakas sa batas ng kalikasan kung ano ang itinani mong pighati sa iba. Iyon din ang aanihin mong parusa. Naramdaman ko ang paglapit ni Ramon mula sa aking likuran. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mainit na mga kamay sa aking balikat, nag-iiwan ng isang uri ng kapayapaan na matagal kong hinanap sa gitna ng ingay ng kapangyarihan. Natagpuan ko ang aking huling hantungan, hindi sa isang malamig na palasyo, kundi sa isang simpleng sakahan, kung saan ang halaga ko ay hindi nasusukat sa dami ng aking pera, kundi sa katapatan ng aking puso. Isinara ko ang aking talaarawan na nakapatong sa maliit na mesang gawa sa kahoy. Sa huling pahina nito, iniwan ko ang isang mensahe para sa lahat ng mga babaeng makakabasa ng aking kwento. Sa lahat ng mga inang nagtiis. Sa lahat ng mga asawang binaliwala. Sa lahat ng mga babaeng pinaniwala na ang kanilang halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki o sa pag-apruba ng ibang tao. Hindi ninyo kailangang maging martir upang matawag na mabuting ina o mabuting asawa. Ang bulag na pagsasakripisyo na walang kasamang paggalang ay nagiging kasangkapan lamang para kayo ay abusuhin ng mga taong makasarili. Minsan, ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay ninyo sa inyong sarili at sa inyong mga anak ay ang pagpapakita kung paano lumaban bumangon at bawiin ang inyong sariling danggal. Huwag kayong matakot na tanggalin ang mga pribilehiyo mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Huwag kayong matakot na maging malamig at matalas kung iyon ang kailangan upang maprotektahan ang inyong pagkatao. Ang paghihiganti na may pinakamalakas na sampal ay hindi ang pagsigaw o pananakit. Pisikal ito ay ang pagbuo ng isang napakagandang buhay na malayo sa kanilang anino habang pinapanood silang nalulunod sa sarili nilang mga kasalanan. Tumingin ako sa isang nakakuwadrong larawan sa ibabaw ng mesa. Larawan namin ni Kiara na magkayakap sa isang construction site, ang aming mga mukha ay parehong nakangiti at puno ng pag-asa.
Tumayo ako at humarap sa malawak na kalikasan ng Tagaytay, hawak ang kamay ng lalaking nagbigay sa akin ng totoong tahanan. Ang hangin ay malaya, at ang araw ay patuloy na sumisikat, nagdadala ng liwanag sa isang bagong umaga. Ako si Beatrice Salonga. Dating basahan sa tingin ng iba, ngunit ngayon ay may hawak ng koronang hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa bakal ng katotohanan at tibay ng isang tunay na Filipina. At ito ang aking tagumpay.